Ang stand UP dito sa universidad. Kasama nito ang iba't ibang mga organisasyon, tangan ang prinsipyo na ang karapatan ng mamamayan ay edukasyon. Ang prinsipyo na ang lupa, sahod, trabaho ay para sa masang Pilipino. Sa loob ng 15 taon na ito, tumindig ang stand UP laban sa commercialization at privatization ng ating universidad. Tumindig din ang stand UP kasama ang pinakamalawak na hanay ng mamamayang Pilipino laban sa korap na pamumuno ng administrasyon sa ilalim ni Joseph Estrada. Inubos ng stand UP ang kanyang lakas, ang kanyang lahat ng paninindigan para tutulan ang tinatawag na tuition and other fee increase noong 2006. Noong nakaraang taon lamang, tumindig ang stand UP kasama ang mga local college councils at ang mga scholar ng bayan para palitan ang isang represibong Code of Student Conduct at isulong ang isang alternatibong Handbook of Rights and Responsibilities. At isa sa pinakamatingkad na tagumpay ng stand UP ay ang nagdaang taong strike, ang 3-day strike kung saan nagpakilos sa pamumuno ng stand UP ng libo-libong mga iskolar ng bayan na nagmarcha patungong Menjola upang igiit ang kanilang karapatan sa mas mataas na subsidyo. Malakas nga, malakas ang stand UP. Pero malakas ang stand UP dahil dikit at tangan nito ang prinsipyo na lumalaban para sa interes ng bawat iskolar ng bayan, ng bawat masang Pilipino. Tama yan! Nasa harap ninyo ang tunay, palaban at makabayang mga leader estudyante na hindi lamang sa 2 linggo ng Pebrero ng kampanya, taon-taon nangangampanya itong mga tunay na aktivista, tunay na mga leader estudyante para sa interes ng masang Pilipino, sa interes ng estudyanteng Pilipino. Taon-taon inuubos na stand UP ang kanyang lakas upang ipaalam sa bawat kwarto, sa bawat koridor, sa bawat estudyante ang tunay na kalagayan ng edukasyon ng ating bansa. Kaya naman sa pagsikat ng kinabukasan, bukas itakda natin Marso 1, iluklok natin ang tunay ng mga leader estudyante na magpapatuloy na isang linyadong pamumuno sa konseho, isang pamumuno na dala ang interes ng bawat masang Pilipino, ng bawat iskolar ng bayan. Maraming salamat po. Go, Gio! Galing mo! Aya! 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 Joala! Yun, medyo mainit na ngayon, guys. Pero Init. hindi na lang at andito pa kayo. Sa Menjola. Tama nga po, oo, para sa Menjola lang. Tama po naman talaga si Gio na ang stand UP sa 15 years of existence ay handog hindi lang pumunta sa mga events, kundi namuno at nag-strive na i-unite yung buong student body, ang buong UP community para sa mga kampanya, para sa mga estudyante, para sa mga karapatan natin at para sa mamamayan. Nakakalungkot na nabubuhay pa rin ang iba't ibang mga pseudo-progressive student groups dito na sila pinipilit na i-divide ang buong student body. Balikan po natin ng 2006 kung saan kinailangan natin magkaroon ng unity ang buong UP community na ipaglaban ang karapatan natin sa edukasyon, labanan ang labanan ang Nakaambang. tuition fee increase at that time. Nakakalungkot na meron isang student formation noon na nagsabi mismo sa Philippine Collegian na timely actually ang tuition fee increase. Doon para sa karapatan natin sa edukasyon. Ngayon, ang kapalit nila ay anti-discrimination. Discrimination laban sa mga LGBT groups. Discrimination sa ano-ano pang mga formasyon ng pagkakas. Tayo ang USC. Tayo ang USC except pag-fratman ka. Actually, lumabas pa sa isang news article, I think. Yes! Philstar! Dapat daw hindi iboto ang mga fratmen sa USC. Nakakalungkot ang sasabihin nyo anti-discrimination kayo kung kayo mismo ang naunguna. Exactly!
taon, ito rin ang taon kung saan in-approve ng USC ang pagtatanggal sa mga minininda natin. Pero hindi lang nakapagtaka kung Wag na bakit yan! meron tayong support statement mula sa manininda. Hindi nakakapagtaka kung bakit meron tayong support statement mula sa Union dito sa Pamantasan. Na hindi na kumikilos ang San UP ngayong taon para sa mga karapatan natin bilang mga estudyante, para sa karapatan natin bilang mga mamamayan. Nakikita rin nila na tayo sa San UP ay namumuno sa mga iba't ibang mga pagkilos at kampanya throughout the years. Nakakalungkot rin, actually, na nakakangin lang ang ibang stand ng iba nga ng mga pseudo-progressive student groups. Pseudo. Ayun. Balikan natin dahil iba nagsasabi, naniniwala naman kami na karapatan ng edukasyon at dapat ipaglaban ko. Sabi nga nila, fix will fix, di ba? Pero, nakakalungkot na gusto rin nila yung pagkakaroon ng Idle assets. income generating projects through yung idle assets. Idle assets. Kasi babalikan natin ang prinsipyo, bakit ba nagiging idle ang asset na yun? Dahil wala tayong budget. At ang mismong paggamit ng idle asset na yan para sa income generating projects dito sa loob ng pamantasan, ang ginamit ni President Aquino sa 2010 budget message niya na sinasabi na kailangan, o bakit pa natin tataasan yung budget ng UP kung pwede niya naman i-generate yung income through yung idle assets niya. Tama. Nakakalungkot nga, ngayon, nalilinan pa ang iba't ibang mga estudyante doon. Dito sa San UP, tuloy-tuloy pa rin ang laban natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagkapit natin sa prinsipyo. Yun nga, this year, meron tayong independent candidate na nagsasabi before na buong puso niyang kinakap ang prinsipyo ng San UP. Ang masasabi ko na lang ay, ata yung sinasabi mo, the past few days, dito pang parang naging magnanimous ka sa mga estudyante. The past few days, kahit blue ka man, kahit yellow ka man, or pula, tingin ko mag-a-agree kung sasabihin ko na hindi ganon ang sinasabi mo sa mga org-org, kung nag-orgs ka man, or yan ang sinasabi mo sa mga lungsod. Nakakalungkot na nalilinang pa rin yung mga estudyante sa mga ganon. Ang masasabi ko na lang, ano ba talaga ang ginawa mo sa loob ng isang taon bilang isang address committee head or bilang isang counselor sa USC? Tinitira mo ang San UP na hindi nakikinig. Tinitira mo na ang USC ay hindi naninindigan din para makinig sa iba't ibang mga boses dito sa UP mismo. Sana pumunta ka sa mga GA, sana pumunta ka sa mga events para makita mo kung gaano pinaghihirapan ng mga kapwa konseho natin na mag-derive ang mga actions ko sa USC na mag-derive ng mga stand na yun. Maraming salamat po. Go Aya! Go Aman! Sin mo Aman Huwag po sana nating kalimutan na ang konseho na mag-aaral ay nanggaling mula sa dugo ng mga iskolar ng bayan na ipinaglaban ang kanilang karapatan, hindi lamang sa edukasyon, pero dun sa kanilang karapatan para sa representasyon. Ito po ang konseho na mag-aaral na nakakalungkot pong isipin na sa panahon po ng 2012 elections ay naging marumi. Meron pong mga pasaring mula sa kaliwat kanan, mga pasaring mula sa iba't ibang partido at mula sa independent puno na nagsasabing kami ang tunay na maka-estudyante. Huwag po natin sanang kalimutan na bago nabuo ang konseho ng mga mag-aaral, may integridad, yan ang sama-samang pagkilos. Huwag po lang natin silang baliwalain yung hirap na ginawa ng mga naunang mga eskola ng bayan para ipanindigan na kailangan natin ang integridad ng isang University Student Council. Go Aman! Sa isang banda, nakikita natin yung kalagahan ng isang University Student Council sa panahon ngayon na kung saan meron tayong party politics na sinasabi. Yes, we admit to that. Pero hindi natin i-admit na ang prinsipyong ipinaglalaban ng Stand UP sa panahon ngayon ay hindi relevant. Sa panahon po ngayon na meron tayong krisis sa edukasyon, na sa panahon ngayon na wala tayong maayos na makarapatan para sa mga mamamayan at sa mga eskolar ng bayan, sino nga ba po yung tunay na partidong tumindig para sa mga karapatang ito? Stand
minamaliit, for example lang sinasabi po nila Hart, na kailangan natin mag-try at magbukas po ng bagong kasaysayan. Totoo naman po yun. Kailangan po nating balikan yung kasaysayan, wag po natin kakalimutan yun. At wag natin nakakinin na sinasabi natin tayo ang USC. Dahil po sa ulit-uli, ang University Student Council ay hindi lamang po sa mga scholar para sa bayan. Ito po ay para sa mga scholar ng bayan na ninindigan na ito ay dapat ibinabalik sa mga mamamayan. Tama! Kasama yung mga manininda! Kung kinakailangan natin tumindig sa iba't ibang forma na aktivismo na meron tayo, sa ulit-uli, hindi na po natin kailangan i-brand yung sarili natin sa iba't ibang multi-perspective activism o yung tinatawag ng kaisa na inclusive activism. Nakita na po natin yan dun sa sama-sama natin pagkilos ng ating tinarabaho, yung ating panunungkulan sa University Student Council para ipaglaban ang mga karapatang ito. Sa loob po ng 15 taon, naninindigan ang Stand UP at kasama po yung malawak na hanay ng mamamayan doon sa ating panawagan na kailangan po natin ng konsehong patuloy na magiging tapat sa pagbabago. Ayun po ang konsehong hinaharap po sa inyo ngayon sa pamamagitan po ng mga pangalan na kasulat sa kanilang mga nameplates. At sa umaga pong ito, sinasabi natin na ito yung patuloy na magiging tapat para ibigay at igiit ang palipunang pagbabago. Sa mga issues po na kinarap natin sa eleksyon na ito, with regards to transparency and accountability, sinasabi po natin, dapat meron tayong collective transparency and accountability. Yun yung gusto natin himukin sa isang University Student Council. At huwag na huwag niyong duduisan yung University Student Council kung saan gusto niyong mapaloob. Tama yun! Exactly! Hindi ganoon ang mga tunay na lider estudyante. Tama! Hindi kailangan nating umangat sa pagkakataon na sisiraan mo yung mga kapwa mo kandidato. Tama! Diyos ko! Iniharap po natin sa araw pong ito na meron din pong difference between black propaganda and exposition. Dapat malinaw po sa araw na ito at sa mga scholar ng bayan na meron pong differences yun. Una, ang isang black propaganda na sinasabi ng ibang partido ay mga expositions po galing sa Stand UP. Ito po mga exposition nito ay may factual accounts na kung saan babalikan natin ang kasaysayan ay hindi naging maka-estudyante at hindi naging makamamamayan. Kung babalikan po natin ang University Student Council back in the 1970s, nakita natin itong talas at tindig upang ipaglaban ito yung karapatan natin hindi lamang po para doon sa representation na gusto niyo makuha. Ang gusto lang po natin makumit sa ulit-uli ay beyond yung representation na yun, na kung saan ito ay dapat open para sa service na maging parte noong representation na gusto mong makuha mula sa konseho. At sa taong ito, lumalaki yung hamon sa atin para sa pagiging tapat sa pagbabago. Iyan ang paninindigan ng Stand UP. At iyan po ang paninindigan ng konseho na mag-aaral na meron po tayong pamumunuan under Stand UP. Tama. Patuloy po tayong titindig sa panahon na wala pong boses Uy, ng mamamayan marinig ka. sa mga scholar ng bayan para itinandigan Alam niya yan, guys. ang ating mga kasalanan mula po doon sa ating humility na humble naman po tayo eh. Ito po yung patuloy natin ginagawa bilang mga leaders ng party. Tama ng gulo. At sa ulit-ulit, hindi po natin minamanahin kung meron po tayong mga pagkukulang, hindi po natin ginagawang excuse po yun para kami iyong boto sa susunod na konseho. Pero sa ulit-ulit, makikita natin yung kalagaan yung University Student Council at patuloy pa rin maninindigan ang mga scholar ng bayan na 1, 2, 3. Tayo ang pag-asa. Tayo sa pagbabago. Maraming salamat po.